Hala, totoo ba ito? Tatanggalin na kaya ni Pangulong Bongbong Marcos si SILG Remulla at ipapalit si Trillanes o Benhur Abalos? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan. Akala ng marami ay mananatiling matatag at untouchable si Interior Secretary John Vic Remulla sa kanyang pwesto dahil sa malakas na kapit ng kanyang pamilya sa kasalukuyang administrasyon. Akala natin matapos ang magkakasunod na kontrobersyal na pagtakas ng mga high-profile fugitives tulad nina Atong Ang, Zaldico, isa mo pa dito ang dating spokesperson na si Harry Roque ay pinalalampas lang ng Malacanang ang mga seryosong lapses sa seguridad ng bansa. Pero matapos ang madramang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng lockdown sa Senado nitong May 14, kumakalat na parang apoy ang ulat na tuluyan na daw nauubos ang pasensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalihim dahil sa tila pamacho ngunit matamlay nitong pamamalakan na ayon sa Politico.com. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Ayon sa Politico.com, isang scooper daw sa loob ng palasyo ukol sa huling press conference na tila nairita ang Pangulo nang biglang maglaho si Remulla sa kalagitnaan ng briefing kung saan kasama nito sina PNP Chief General Nartales at Acting Justice Secretary Frederick Vida. Pero ang hindi alam ng marami, may mga bali-balita daw na mismo si PBBM ang nag-utos na paalisin si Remulla sa floor dahil hindi na umanutugma ang mga pahayag nito sa opisyal na direksyon ng kapulisan. Lalo na nang sabihin nitong pumunta siya sa Senado, hindi upang arestuhin si De La Rosa kundi upang mag-secure lamang. Ang tanong, totoo ba ito? Therefore, dahil sa tila kawalan ng mabilis at mabagpas siyang aksyon sa pagpapatupad ng utos ng korte, muling nabuhay ang mga pangalan ni na dating DILG Secretary Benhur Abalos at dating Senator Antonio Trillanes before bilang mga posibleng pumalit sa kanyang pwesto. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Akala ng mga kritiko at ng publiko ay agad nang magpapatupad ng balasahan o revamp ang palasyo upang mapatahimik ang lumalaking panawagan sa pagpapatalsik kay Remulla. Pero sa opisyal na pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga nagdaang briefing, mariing nilinaw ng Malacanang nang wala pang anumang formal na utos o talakayan na nagaganap ukol sa pagpapalit ng kalihim ng DILG. Therefore, sa kabila ng kaliwat kanang batikos at mga espekulasyon mula sa iba't ibang kampo, nananatiling opisyal ang pahayag ng pamahalaan na hawak pa rin ni Remulla ang tiwala ng Pangulo habang patuloy na gumagalaw ang batas upang tugisin ang mga pugante. Wala pa pong anumang makukomento sa panawagan niya. Hindi po ito napag-uusapan sa ngayon. Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila ay nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan. Natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla. Sa mundo ng politika, ang mga ulat ng hidwaan at posibleng pagpapalit ng opisyal ay madalas na nagsisilbing babala o pagsubok sa kakayahan ng isang pinuno. Therefore, pinatunayan ng sitwasyon ito na bawat kilos salita at desisyon ng mga kalihim ay mabubusisi sa ilalim ng mata ng publiko at usapin kung sino ang karapat-dapat mamuno sa kapayapaan ng bansa ay hindi lamang nakadepende sa impluensya kundi sa epektibong resulta ng trabaho. Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Don Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Alam nyo, silang dalawa, alam nila na may warrant. Alam nila na totoo yung warrant. Pero they never bothered to form tracking teams since November ito. Since November, alam nila yan. Hindi sila nag-form ng tracking teams. Bakit sa tingin nyo hindi ginawa? Ayaw huli eh. Ako, naniniwala na ako ngayon. It's very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. Playing both sides, ika nga. Nakita mo naman yung demeanor niya when he was with the Cayetano senators.
Di ba? At home siya ron. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan. Habang patuloy na naghahanap ng kasagutan ang NBI at PNP kung nasaan nga ba si Senator Bato, ang tanong tungkol sa kapalaran ng pamunuan ng DILG ay nanatiling nakabitin sa ere. Akala natin ay madaling mapakalma ang issue sa pamagitan lamang ng pagtanggi ng palasyo sa mga chismis. Pero habang patuloy na nagbabantay ang sabayan ng Pilipino sa mga susunod na hakbang ng administrasyon, ang tunay na katotohanan ay malalaman natin sa mga darating na araw. Mananatili nga ba si John Vic Remulla upang itama ang mga nagdaang pagkukulang o tuluyan na siyang papalitan ng isang lider na may mas kamay na bakal sa pagpapatupad ng batas? Have mercy, O God. Awit 146 verses 3-5. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak ng tao na walang may bibigay na kaligtasan. Mapalad ang tao na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Kaibigan, ang ingay at kalituhan tungkol sa kung sino ang tatanggalin, sino ang mananatili, at sino ang ipapalit sa kapangyarihan ng mundong ito ay isang malinaw na paalala. Sa buhay natin, madalas tayong malito sa mga boses na naririnig natin, mga bulong ng pagdududa, mga maling balita, at mga pabago-bagong desisyon ng tao. Akala natin ay sa mga makapangyarihang tao o sa pabago-bagong posisyon sa mundo nakasalalay ang ating seguridad at katatagan. Pero may isang pinuno na hindi kailanman nagpabago, hindi nagkukulang at hindi nagpapadala sa chismis o ingay ng paligid. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang may hawak ng pinakamataas na otoridad sa iyong buhay. Kung sa ngayon ay nakakaramdam ka ng kalituhan sa iyong direksyon at tila nawawalan ka ng tiwala sa mga pinuno ng mundo ito, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong personal na Savior at Panginoon. Dahil sa Kanya, walang politika ang nagbabago. Ang Kanyang pag-ibig, proteksyon at katapatan sa iyo ay mananatiling tiyak at totoo magpakailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon sa gitna ng mga kwento at kalituhan sa aming paligid. Patawarin niyo po kami sa mga panahong nagtitiwala kami sa lakas at kapangyarihan ng tao sa halip na sa iyo. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at aming tanging Panginoon. Ikaw po nawa ang maghari sa aming buhay at mabigay sa amin ng Espiritu ng pagkaunawa, ang Espiritu Santo, upang makita po namin ang katotohanan sa gitna ng mga haka-haka. Pinupuri po namin kayo, o aming Panginoon Diyos, at pinapasalamatan sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at inyo pong patnubayan, ang liderato ng aming bansa at ang lahat ng mga Pilipino, sapagkat aming pong pinapasalamatan kayo sa lahat po, Panginoon, na nangyayari, dahil alam po namin na kayo po ang nakakaalam ng aming bukas. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samutiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.